Umani nga ng samot-saring reaksyon at komento sa mga netizens, ang naging babala ni presidential candidate Isko Moreno sa taong bayan, na kawawa raw ang mga Pilipino kapag nanalo ang BBM Sara tandem. Naniniwala nga raw ang nasabing alkalde, na masama ang magiging epekto sa taong bayan, kung mananalo raw sa darating na eleksyon, ang kanyang katunggali na si dating Senador Bongbong Marcos. Saad pa niya, kapag nanalo sila, good luck. Kawawa ang Pilipino, hindi mo kailangang maging abogado, para maintindihan mo, na yung 203 billion, ay mawawala ng parang bula, kapag sila na ang naupo. Dahil nga dito, ay maraming netizens ang umalma, at maging ang BBM Sara Uniteam supporter na si Attorney Bruce Rivera, ay may diretsahang tugon sa mga pahayag ni Isko Moreno. At narito ang kanyang naging pahayag, he is just the son, legal heir, and administrator. Wala siyang utang na estate tax, kasi ang estate ni late president, ang may responsibilidad na magbayad nun. Kung bakit hindi makolekta at hindi maremata ng gobyerno sa matagal na panahon, ay dapat tinatanong sa BIR o Bureau of Internal Revenue. Dagdag pa niya, at hindi ginagawang isyu kay BBM at sa pamilya. At sa mga nagsasabing bayaran na lang, ito ang ibabalik kong tanong. Kayo ba, babayaran mo ang buwis sa isang bahay, na sinasabi ng gobyerno ay hindi sayo? Kung oo ang sagot mo, tanga ka lang. Ito nga ang naging paglilinaw ni Attorney Rivera patungkol sa estate tax issue ng pamilya ni Bongbong Marcos, na ginagamit ngayon ng ilan niyang katunggali sa politika, para sirain ang kanyang kredibilidad. Matatanda ang hayagan ng sinabi ni Isko Moreno, na sisingilin niya raw ang 200 billion estate tax ng pamilya Marcos, kapag siya ay mananalo bilang presidente. Sabi pa nga niya, umasa kayo mga kababayan, yung isang pamilyang may utang na 203 billion na estate tax, sisiguraduhin natin sisingilin ko yon. Kukunin ko yung 200 billion, ibibigay ko sa magsasaka, ibibigay ko sa driver, bilang ayuda ng taong bayan, nangangailangan ng tulong ngayon. Kaugnay nga nito, ay may matinding katanungan si Attorney Rivera kay Moreno. Aniya, at itatanong ko kay Isko, paano kung sisingilin ang anak mo ng gobyerno ng estate tax sa Divisoria, after ka matigbok, dahil ikaw daw may-ari, matutuwa ba ang kaluluwa mo? Samantala, ayon naman sa batikang mamamahayag na si Erwin Tulfo, kung saan ay ibinahagi nga niya ang isang artikulo ng Manila Bulletin, mula sa mga pahayag raw ng mga opisyal ng BIR. Paglilinaw nga niya, tingnan, ayon sa ilang BIR official, hindi pwede pilitin o kasuhan ang Marcos heirs, kung hindi man nila bayaran ang 203 billion estate tax, para sa ari-arian ng namatay nilang ama. Hirit pa niya, wala pa raw nakukulong sa hindi pagbabayad ng estate tax sa bansa. Ang ginagawa raw ng gobyerno, ay kinukumpiska ang mga nasabing ari-arian, at ibinibenta na lang ito ng BIR, para mabayaran ang pagkakautang ng pamilya. Kasunod nga nito, ay nagbigay rin ng madiin na pahayag ang batikang journalist, na si Jason sa hinggil sa issue. Saad pa niya, malapit na akong maubusan ng pasensya, sa mga kabobohan ng ilang tumatakbong presidente, at sa lahat ng ipinagpipilitang bayaran yung estate tax ni yumaong Pangulong Marcos, ngayong ito ay nasa ilalim pa ng estate proceedings. Maging ang kapatid ni BBM na si Amy Marcos ay iginiit niya, na paninira lamang daw ito. Aniya, pero ang akin lang, ang dami-dami ng taon, bakit bigla ngayong lumabas? Talagang parang paninira naman yata ito ng bulok na politika. Inuungkat ito, at saka sa totoo lang wa-epek na. Dahil masyadong sawang-sawa na yung tao, sa paulit-ulit na paninira sa amin. Parang hindi na naman tumatalab na. Ito nga ang kanyang diretsahang pahayag, sa mga katunggali ni Bongbong Marcos, na sa kabila ng maraming isyu na binabato, pero tila nananatiling nangunguna pa rin sa lahat ng presidential survey si BBM. At narito naman ang maraming reaksyon at komento ng mga netizens patungkol sa pahayag ni Isko Moreno. Tama na, focus on your platform, don't use Marcos for publicity. You can't put a good person down. Mayor, game over na po yung ganyang strategy, did it work? Hindi. So if I were you, change your strategy. Talagang si BBM threat sa lahat ng presidential candidates. They have to go negative, sign of desperation. It's not for you to say, or predict what will happen to the Philippines, if Marcos will win. Everything is in God's hands. Kung ikaw manalo, sa palagay mo asenso mga Pilipino. Kung magsalita ay malinis, at siya lang magaling. Mr. Isko, grabe ka manghusga sa kapwa mo, daig mo pa mang muhula. Ano bang kinakatakot nyo kay BBM, pag siya nanalo bilang presidente?
Baka lalo lang malugmok ang ating bansa, kapag ikaw ang manalo, kung ano-ano na ang paninira nyo sa pamilya Marcos. Ang mga ibang kandidato talaga, gagawin ang lahat para manalo lang. Matatalino na ang mga botante, di na kailangan sabihan kung sino ang iboboto nila. Hintayin na lang natin ang May 9, at kung sino man ang palarin na manalo, suportahan na lang para sa ikakabuti ng bansa at sambayan ng Pilipino. Kaya ano ang inyong reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan lamang ng komento o opinyon. Maraming salamat po. Kaibigan ko, siya si Inay Sara. Bagong Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo na isa. Kaibigan ko, kaibigan ko, kaibigan ko. Kasi Bongo, sama-sama tayong babangon muli.